Pagpalang araw, kaibigan. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay magbabahagi ng mga controversial na issue na pilit nilang ipinupukol sa walang kahalaman ayon sa mga kasulatan. Kung mga ng kanilang paniwala si Jesus ay Diyos, ay hindi Diyos, kundi tao. Kailanman hindi naging Diyos sa kanila si Jesus, kundi tao. Tao nang nagsimula kay Maria. Ipinanganak ni Maria. Namatay na tao, umakyat sa langit tao, at babalik sa lupa tao. Talagang kailanman hindi naging Diyos sa kanila. Hanggang sa langit, tinatawag siya pa rin tao. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik, tao pa rin ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo po ang mga puso ng bawat isa. Nanonood, nakikinig ng aking video. Nawa, makaunawa sila o Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, nung araw, meron po akong nakaikwentong senior citizen. Ngayon, senior na rin po ako na. Pero nung nakainkwentro ko po yun, hindi pa po ako senior. Na doon sa umpukan nila, iumpukan po kasi yung mga senior sa lugar nila. Na sila po ay nadadahanan ko. Minsan ninalok ko po sila ng Bible study. At pinahunlakan din naman po nila ako. Na po. Ngayon, doon sa mga senior po, nadiskubre ko, halo-halo pala sila ng reliyon at pinaniniwalahan. Kahit halo-halo po kanilang reliyon, kada umaga po, nag-uhumpukan sila, nagkukwentuhan sila. Araw-araw pong ginagawa nila yon. Mayroong isang kubol sa tabi ng kalsada. Mayroong pong datindahan. May Sabadista. May Iglesia ni Cristo. Pero majority Katoliko. Pero hindi sila nagkakaroon ng diskusyon tungkol sa reliyon. Basta sa kanila, tuwing umaga, nagkukwentuhan sila. Kung minsan, sila rin nagsusugal, nagmamadyong. Ano po? Ngayon, yung isa po doon, ang sabi niya sa akin, naalala ko pa eh, pag-ibasa mo nga sa akin, sabi niya, yung Colosas 1:18. Nung binasa ko po, pagkatapos, o babasahin ko po Colosas 1:18. Ito po, tinitignan ko lang. Ang ginagamit ko pong Biblia, ang Biblia, yung manipis lang, New Testament lang po, ang Biblia. Ito po, basahin ko
At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilahan. Yan. Yung unang basa po rito, Kolosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan. Yan. Sa makatwid bagay ng iglesia. Yung katawan, iglesia. Ang ulo, ang Panginoong Yesus. Yan. Kaya ito po yung paborito po nila. Kasi nabasa niyo pong iglesia. Yun pala, iglesia ni Kristo po yun. Isa siyang diakono. Tandaan niyo po, hindi pa po ako senior noon. Samantalang siya senior na. Noong araw, dito naman po sa pangangaral ko sa palengke, yung tinatawag ko namang butete. O yung senior po, pangalan niya po Erning. Naalaman kong pangalan niya Erning. Yung sa palengke po naman, na tinatawag kong butete, kasi malaki po ang tiyan eh. Pero hindi ko po nalaman yung pangalan niya. Nalaman ko lang po, siya pala ay ministro naman ng Iglesia ni Cristo. Ito rin po ang gusto niyang ipabasa sa akin, naalala ko. Sabi ko, sandali lang nangangaral ako eh. Kung gusto mo mamaya, babasahin natin. So, inayaan ko lamang po siya, umalis siya eh. Di siya nagantay. So, nang matapos na po ako, nakita ko po siya, no? Habang naglalakad ako, na bumibili po ng isda. Kaya tinanong ko siya, ano po bang gusto niyong ipabasa doon sa sinabi ninyong babasahin ko? Kaninang nangangaral ako. Gusto mo, magbasa rin ako. Yung pinababasa mo. So, ang ginagamit ko naman pong Biblia noon, ganito po. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. Sabi ko sa kanya, anong ibig mo sabihin? Ito, binasa ko. Nasabi ko sa kanya, ibig mo bang sabihin kayo yan? Sabi ko kay Butete. Hindi kayo yan. Sabi ko, nakakita lang kayo ng iglesia. Inaangkin ninyo. Gusto nyo, ay kami yan. Hindi kayo ito. Unang-una, nung nangaral si Pablo, wala pa kayo. Paano mo sasabihin kayo yan? Nakita mo lang yung iglesia. Gusto nyo, angkinin nyo na. Hindi siya makakilo eh. Tapos ang tanong ko sa kanya, ano ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Diyos ba o tao? Ang sagot niya, Diyos. So maliwanag ka ko, ang likas na kalagayan ng Diyos ay Diyos. Sagot mo ka ko. Hindi na niya pwedeng baguhin, bawiin. Kasasabi niya lang. Ilalabas magsisinungaling siya. At hindi naman niya pwedeng sabihin ang likas na kalagayan ng Diyos ay tao. Kasi dalawa lang ang pipiliin niya, tao o Diyos. Kaya sagot niya, Diyos. Meron akong binasa. Ito po. Dito naman po sa Kolosas, yung pinabasa niya kanina, 1:18 ng Kolosas.
Ngayon, binasa ko po itong 19. Then ito po nakalagay, sapagkat minarapat ng Diyos ng buhon niyang kalikasan, sapagkat minarapat ng Diyos ng buhon niyang kalikasan ay manatili sa anak. O, ano daw ang kalikasan ng Diyos? Ang sagot mo, Diyos. Nakalagay dito, manatili sa kanyang anak. Di Diyos palang anak. Pero nagreklamo na ngayon. Baka ako naman. Tinanong lang kita kanina ako kung anong likas na kalagayan ng Diyos, Diyos o tao. Ang sagot mo, Diyos. Ito maliwanag oh. Sabi ni Pablo. Si Pablo rin ang nagsalita dito eh. Oh, yung gusto mo, 1:18. Binasa ko yung 1:19. Nagre-reklamo ka na. Di maliwanag pala kako. Ayon kay Pablo, si Kristo ay Diyos. Pero nagpuputak na. Ang sabi ko, magbigay ka ng talata sa Biblia kako. Kontrahin mo yung sulat ni Pablo. Kasagot-sagot, hindi ako naniniwala sa iyo, sabi niya. Bakit? Sinabi ko bang maniwala ka sa akin? Nagbasa lang ako. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa binasa ko, di palitan mo na lang si Pablo. Ikaw na lang mag-apostol Pablo, ako. Oh. Ngayon, sasabihin mo, narinig mo lang yung iglesia doon sa 18. Ano po yung 18? Siya ang ulo ng iglesia. Oh. Inaangkin nyo na yan, na kayo yan. Samantalang kontrabida ka sa aral ni Pablo. Paano ka ngayon magiging ikayo yan? Hindi kayo naniniwala sa sulat ni Pablo. Anong sagot mo sa akin? Di ako naniniwala sa iyo. Hindi ko naman sulat yan, binasa ko lang. Sulat yan ni Apostol Pablo. Nakikisaw-saw po yung mga nagtitinda ng isda, pumapanig sa kanya. Siguro po, Iglesia ni Cristo yun din ang mga nagtitindang isda na yun kasi binilan niya ng isda. Pati sila nag-iingay. Sabi ko, di kayo na lang ang pumalit kay Pablo. Total, patagal ng patay si Pablo. Di palitan ninyo. Di din kaya magpagawa kayo ng sarili niyong Biblia. Iniwanan ko po sila. Wala silang may sagot kundi panlalahit, pambabastos. Naalala ko yung diakono. Balikan ko yun. Dinasupalpal ko rin po yun. Actually, ang dala-dala kong Biblia noon, ibang Biblia po ang gamit ko Kaya ko lang binasa yung ang Biblia kasi po yun ang paborito nila. So, pinabayaan ko siya. Yung Ernesto naman, yung senior citizen. Sabi ko, kumuha ka ng Biblia mo, basahin natin. Kasi malapit lang yung bahay niya ron. Naalala ko po pala, nung araw, nung una ko makilala yun, hindi ko pa siya masyadong na-recognize. Yung pala, nang pangaralan ko yung anak niya na nagtitinda, anak niya babae, wala kasi si senior citizen si Erning. Inalok kong Bible study yung kanyang anak, pumayag naman. So nagsimula na po ako magbasa ng Biblia. Biglang dumating po yung tatay niya Tatay niya pala si Erning, si senior citizen. Na-recall ko po yun Sabi sa akin ng anak niya, tama na, alam ko ng lahat yan. Nagulat ako diba sabi mo kanina, Bible study tayo? Ba't ngayon sinabi mong alam mo na lahat? Matanong nga kita.
Ano bang alam mo sa Biblia ka kung sa anak niyang babae? Hindi makasagot yung babae. Palagay ko po kung wala yung tatay niya, si Erning, senior citizen, matutuloy po kami ng mag-Bible study nun eh. Pero dumating yung tatay. Sumabat ang tatay. Mahiwaga ang Biblia. Hindi kayang basahin yan, hindi maintindihan, sabi niya. Nagulat ako sa sagot niya. Sino naman nagsabi sa iyo yung mahirap basahin ng Biblia? Mahirap unawain. Napakaliwanag lang na unawain ng Biblia. Napakaliwanag ang nakasulat ka. Tapos sasabihin mo, hindi maunawahan. Eh, ba't mo pa pinag-aaral ang mga anak mo kako sa kanya? Di sana pinalaki mo na lang silang walang pinag-aaral, mga bobo sila. Ang mahirap sa iyo kako, pinag-aaral mo ang anak mo nang matutong bumasa at sumulat. Bigla-bigla, minsan dumating na ministro, pinagbawalan kayo na magbasa ng Biblia. Sumunod naman kayo kako. Eh, ba't mo pa pinag-aaral ang anak mo? Kasi natunugan ko na po siya. So, nung second time sa aming pagkaharap, yung lagi ako nagba-Bible study po sa mga senior, nandun siya. Siguro, hindi siya makatihis. Sa isang pagkakataon, sumabat siya. Yan nga po pinabasa niya sa akin. Colosas 1:18. Pero ang dala ko pong Biblia noon, ibang Biblia. Yung salita ng Diyos, Biblia po ang dala ko. Ano po, ito babasahin ko lang po. Kunin ko ha. Ito po. Ano po. Ang sabi sa akin ni senior citizen, pagibasa mo yan. Pagibasa mo nga yung Colosas 1:18, sabi niya. Ako naman, nagbasa naman ako. Ito po, babasahin ko naman dito, ano. Meron din kalokohan yung senior citizen na yun eh. Ito po, ano. Ayan. Ito po. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya pinagmulan nito ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. Yan, binasa ko po yun. Iglesia ni Kristo. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Tapos sabi niya, basahin mo naman yung Gawa 20:28. Diakono po yung Erning ha. Yung senior citizen. Binasa ko po. Ito, babasahin ko naman. Ano po? Alam niyo, nakakatuwa yung mga iglesia ni Cristo na yan, yung mga Lipors ni yung mga Felix Manalo eh. 20:28. Ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagahan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Nung narinig niya po yung iglesia ng Diyos, umalma si Yerning, si senior citizen. Ba't ganyan? Sabi niya, anong ganyan? Pabasa ka ng pabasa ng Biblia ka ako. Ng talata sa Biblia, ngayon binasa ko. Pumahalma ka. Kasi po, ang gusto niyang marinig, Iglesia ni Cristo. Nakasulat po, Iglesia ng Diyos eh. Kaya umalma siya. Kaya sabi ko sa kanya, kanina ka pa pabasa ng talata ng Biblia. Pero ang tataka ko, bakit tayo mong magbasa? Ngayon binasa ko naman ang dala kong Biblia. Pumahalma ka. Dahil ba iglesia ng Diyos ang nakalagay? Bakit doon sa Colosas, iglesia ni Cristo, gustong-gusto mo kako? Nung pabasa mo yung 20:28, iglesia ng Diyos ang nakalagay. Pumahalma ka.
O ganito na lang ang gawin natin kako. Total, malapit ang bahay mo rito. Kasi alam ko po yung bahay niya. Kasi doon ko siya unang nakikwentro doon nagtitinda yung anak niya. Umuwi ka, kunin mo yung Biblia niyo. Yun ang gagamitin ko sa iyo kako. Alam niyo po ba, umuwi ba siya? Hindi. Kasi bawal nga sa kanila magbasa. Bawal sa kanilang magbasa. Na-realize ko, siya pala yung tatay na nagmamagaling nung yung anak niya, inalok ko siya ng Bible study. Sa isang pagkakataon, nagkita na naman kami doon sa kumpulan. Meron ako kinukwento, yung mismong harapan ng bahay na yon, yung inupuan nila. Naikwento ko po yung matanda ro kasi binabible studyan ko po sila eh. Pagkatapos sumabat siya, sabi ko, di naman ikaw ang kausap ko, ako ba't ka sumabat? Ginanong ko siya. Aba, bigla siya nagbura. Oh, huwag ka magmura ka ako. Tapos sabi niya, ikaw ba minumura ko? O, sino ba nagsasalita ka ako? Sino bang kausap ninyo? Hindi ba ako, kako? Kaya huwag kang magmura. Sabi ko, bali yan. Alam niyo po, magbuhat noon, bumait yun sa akin. Kahit saan ako makita, binabati ako. Bandang ulit, tinatawag na akong brother. Brother, kulang na lang, sabihin ko sa kanya, hindi nga tayo brother, kasi iba ka eh. Kulto ka ako sa kanya lang, senior citizen eh. Nire-respeto ko na lang pagka-senior niya. Kasi lagi kami nagkikita banda ron. Doon sa tipanan ng mga matatanda. Ngayon, meron naman isang pagkakataon po doon. May nagtanong sa akin. Sabi ko, ano itatanong mo? Pag namatay ang tao, saan pupunta? Kanya. Haba, dalawa lang ang pupuntahan ng tao, kako. Impyerno o langit. Kako. Wala namang pupunta ng tao. Yun na nakalagay sa Biblia. May impyerno, may langit ka. Ngayon, babasahin ko yung sinabi ng Panginoong Yesus, kako. Yung Lucas 19 ay yung si mayaman at si Lazaro. Sa Lucas, nanganapin na Colossus po yata. Isa pa yun. Ito. Ang mayaman at si Lazaro. Sa Lucas 16, simula sa 19 hanggang 31. Ito po yung binasa ko. Yung Lazaro at mayaman. O, kita mo ka ako. Pagkatapos kong basahin, sabi ni Jesus, yung isa napunta sa pagdurusa, yung isa napunta sa paraiso. Ay, umalma naman. Oh, sabi ko, nagtanong ka kung saan pupunta ang tao pagkamatay niya. Eh, sinagot ka ng Panginoong Yeso Kristo. Ako, binasa ko yung sulat niya. Ayan ang sagot ni Jesus sa iyo pa ako. Ay, hindi totoo yan, sabi niya. Hindi yan, sabi niya. Meron siyang, hindi ko lang alam ang talata, sabi niya. Pero meron siyang binabanggit na nakasulat sa Biblia. Yung sa ano yan, kako. Yung ang kaluluwa ng tao sa Jeremias. Sabi kong gano'n sa kanya. Kaya ganito na lang kako, kung hindi ka naniniwala sa sagot ko, kasi nagtanong ka, kaya sinagot lang naman kita kako, pero binasa ko yung sagot ni Jesus. Ganitong gawin kaya natin kako. Yung nagturo sa'yo,
dalin mo dito sa Sabado kako. Kasi ito Sabado po ako nakakadaan doon. Tanungin ko yung nagturo sa'yo na ministro. Siya tanungin ko. Kasi yung sagot mo, malayo sa katotohanan kako. Sa lumang tipan yung kinukwento mo kako. Yung bawat kaluluwa sa akin, sabi ng Diyos. Doon sa, ano po yun, Ezekiel 18 yata. Tapos sabi ko sa kanya, dalin mo rito sa Sabado. Pagkatapos, yung Sabado po, dumating ako. Meron siyang katsika. Tumayo ako sa tabi niya. Alam niyo po, hanggang sa umalis siya, ni sulyap po, hindi niya po ako sinulyapan. Hindi niya ako sinulyapan. Pagkatapos sasabi niya doon sa kakwento, sandali lang, bibili pala ako ng tanghalian namin. Sabi niya. Hindi niya ako tinignan. Hindi ko rin naman siya sinita. Baka magalit. Ano po? Balik tayo kay Senyor. Si Senyor at saka yun, Senyor din po yun. Pero sa datindahan naman yun. Yung hindi naniniwala. Sabi ni Iglesia ni Cristo, Diakono, nung binasa ko po yung ito, Iglesia ng Diyos, nung wala po siyang may sagot, sabi ko sa kanya, ganito kayang gawin natin kako. Yung ministrong nagturo sa'yo, dalin mo rito sa Sabado kako. Kami ang mag-usap. Hindi, sabi niya, kung gusto mo ngayon din, pupunta tayo doon sa kapilya. Di yung kapilya po nila, malapit din po sa lugar na kung saan sila nag-i-standby. Sabi ko, hindi ako sasama sa kapilya niya. Dito tayo nag-usap. Dito ka nasupalpal ka ako. Dito mo dalin yung ministro mo. Yan nagturo sa yung ministro, dalin mo rito ka ako. Mag-usap kami. Ba't ako sasama sa kanilang kapilya? Kung patayin nila ako ron. Tapos pagbintangan pa nila ako magnanakaw. Makaloko-loko yan eh. Yan nga sinabi ni Soriano nung araw eh. Kaya dinimanda sila ni Soriano, mamamatay tao kayo, sabi niya. Sabi ko, hindi. Gusto mo dalhin mo rito yung ministro mo. Ngayon, yung diakono na yun, si Erning na senior citizen. Ngayon, senior na po ako ngayon. Kumisa, nakikita po kami. Sabay pa kami pumupunta doon sa center. Kasi, covered po ako ng center. No center din niya pinupuntahan. Kumukuha po siya ng maintenance niya. At nagkataon, doon din po ako nagpa-check up kasi po, nung mag-lockdown, hindi na po ako nakakapagpa-check up doon sa mga ospital na malalaki. Kasi bawal. Kaya pinayuan po nila kami na kung pwede sa mga health center na lang kayo pumunta. Kaya doon po ako napunta sa health center kung saan si senior citizen, doon siya kumukuha ng maintenance niya. So ako rin po, kumukuha din ako ng maintenance ko ron. Kaya nakikita kami kasi may schedule pong bigayan ng maintenance. Kaya tawag niya sa akin, brother. Siyempre, matanda sa akin. Hindi ko na po inaano. Nakangiti naman ako. Sa isang pagkakataon po, ewan ko ba't yung isa palang matanda ron, datindahan din po. Pero, pinauhunahan na po ako nung retiradong pulis na Katoliko. May senior citizen na rin. Sabi niya, mag-ingat ka sa matanda na yan, kanya. Kasi loko-loko yan. Pag hindi niya kursunada, basta na lang nanununtok yan, sabi niya. Kumbaga meron ng paunang salita sa akin yung dating pulis eh. Kaya nagkaroon naman ako ng idea.
Ano po? Ngayon, nagkataon nandun po siya. Ako na pong bumira eh. Ako sabi ko, bata lang ako. Noon, hindi pa ako senior noon, ano. Kumbaga, nire-recall ko lang po. Ano. Sabi ko, pero kung may matandang susuntok sa akin kako, kasi matatanda lang po sila eh, senior citizen sila. Ako wala pa ako senior noon eh. Kahit bata ako, marunong din ako pumatol ng matanda kako. Sabi ko, ginanong ko yung kamay ko. Marunong din ako manuntok. Kung yung matanda, marunong manuntok, ako rin marunong kako. Kaya wag ako susuntukin ka, ako susuntukin ko rin siya. Alam niyo po yung matanda na yon na datindahan? Nakikinig siya, pero tahimik siya. Sa isang pagkakataon po, nadahanan ko siya sa isang kalsada. Alam niyo po, nginitihan niya ako. Siguro sabi niya, marunong palang manuntok ng matanda ito, kanya siguro. Pag nakikita po, ngayon po, senior na ako, pag nakikita ko yan, binabati ako. Bumait din po sila eh. Yung si Erning na Diacono, bumait din. Tinatawag pa nga akong brother eh. Kanya lang yung datindahan na isa, medyo mahilap. Pero okay lang po yan. Wala naman akong ano dun eh. Ang importante, nasupalpal silang lahat. Hindi sila umubra sa biyaya ng Diyos. Kasi po nagbabasa ako eh. Kagaya ni Butete. Sa isang pagkakataon po, nung pangalawang pagkikita namin ni Butete, pinasadahan ako. Sabi niya, ilan ng Diyos? Sandali lang ka ako. Pag kang alis, babasahin ko. Umalis po siya. Doon ko nalaman na siya po pala ay ministro. Sabi ng mga nagtitinda, ministro yan, sabi nila. Ay, ganun ba? Ministrong walang alam yan, kako, narinig niya. Kasi hindi naman kalayuan yung binibilan niya. Yung pala, may iglesia ni Cristo ro. Doon siya bumibili, ng karne naman. Ay, iglesia ni Cristo pala yan, kako, ministro. Wala kang alam yan eh. Tinambakan ko nga ng talata yan, walang may sagot ka ako. Doon sa lugar ng mga isda. Nakatingin ako sa kanya. Wala nga na sagot yan eh, kako. Ministro pala yan. Pero kung hindi lang po siya umalis, babasahin ko talaga sa kanya kung ilan ang Diyos eh. Para lulubog na naman siya sa kahiyan. Yan po yung mga pamblap nila kapag wala kang alam sa Biblia. Si Kristo, tao, hindi Diyos. Ano sabi ko sa kanya? Tinanong ko siya, ano ba likas na kalagayan ng Diyos? Diyos o tao? Ang sagot niya, Diyos. Tandaan mo sinabi mo. Ang sagot mo, Diyos, kako. O binasa ko po yung Kolosas, 1:19. So palpal siya. Kaya ngayon gusto niya ako paandarin uli. Ilan ang Diyos? Binulungan lang po ako eh. Pasimple pa eh. Sabi ko, sandali lang ka ako, babasahin ko. Lumalakad nga siya. Nalaman ko ministro siya. Kaya sabi ko, ministro ko walang alam yan. Bakit ka ako? Pinababasa ko ng Biblia, ayaw niya magbasa eh. Nang binasaan ko sa ng Biblia, nagpapalag eh. Naririnig niya. Binabalanda ko sa publiko. Ngayon, hindi niya inantay yung sagot ko eh. Alam niyo po ba, si Butete ngayon, pag nagkikita kami, nakangiti na sa akin.
parang binabati ako. Pero wala na siyang pasada-pasada. Siguro nakita niya, lagi siyang balandra. Yan ang mahirap sa kanila eh. Mayayabang, pero wala namang ibubuga. O ngayon, di ba sinabi ko nung nakaraan, kung ilan ng Diyos? Sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumang Felix Manalo. Ang Diyos po nila ay dalawa. Siguro nagtataka kayo, no? Pero si Jesus hindi po Diyos sa kanila. Sa Biblia po, hindi binibilang ang Diyos kung ilan. Pag may mabasa ka, ang Diyos ay Diyos. Ganun lang ang nakalagay. Hindi sinabi na, unang Diyos, ikalawang Diyos. Wala pong ganyan. Kaya pag nagtanong ka, ilan ang Diyos, irrelevant po ang tanong na yan. Alatang ano yan, may kahalong panloloko. Gusto niyo po bang malaman kung ilan ang Diyos ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumang Felix Manalo? Dalawa ang Diyos nila. Gusto niyo gawin ko pang tatlo eh. Alam niyo, ay ewan ko ba mga taong ito, ano? Napakayabang. Kaya ko po sinabing gawin kong tatlo ka ako. Actually, dalawa lang talaga. Pero sinabi ko lang gawin kong tatlo. Kasi po sa kanilang mga post sa social media, meron po akong nakita na yung rebulto ni Yumang Felix Manalo, doon sa Central doon po nakalagay yung rebulto niya. At itong anak niya po, si Eranio, nakaluhod sa harap na rebulto. Meron po sila litrato eh. Yun ang nakita ko. Sa kanila po, ang pagluhod, pagsamba. Pag lumuhod ka sa rebulto, kasi po, ang binabanatan nila Katoliko. Kasi yung mga Katoliko nakaluhod sa mga rebulto. Kaya sabi ng Katoliko, meron din pala kayong rebulto eh. Sabi ng Katoliko, binabanatan nyo kami, meron kami rebulto. Kaya kayo rin, meron din pala kayo rebulto. Meron po rebulto si yung mga Felix Manalo sa central nila sa may Quezon City. At yung litrato po nakaluhod. Si Eranio Manalo. Sa kanilang doktrina, pag lumuhod ka sa rebulto, sumasamba ka sa rebulto. Sinasamba mo yung rebulto. Yun po pambanat nila sa Katoliko. Kay may litrato siya, nakaluhod. Di sinasamba niya ngayon ang rebulto niya, no? Ng kanyang tatay. Kaya sabi ko po, gusto niyo gawin kong tatlo eh. Ano po? Nasa social media po, yung litrato. Nakaluhod po si Eranio Manalo. Huwag na natin ano yun. Marami pa po akong alam dyan eh. Meron pa akong isa na, huwag na po, ano? Dalawa. Bakit po naging dalawa? Pero sila, hindi nila alam na dalawa. Pero ako sabi ko, dalawa ka, anging. Yung mga sa social media po, yan ang ginagamit ko. Dalawa ang Diyos ninyo. Ito po, babasahin ko. Di po ba naipangako ko nung araw? Dalawa ang Diyos. Kasi naalala ko po si Butete. Sinasideline niya pa ako eh. Kala niya siguro, Bruce. Ito po, ano? Kaya, kulto po yan eh. Antikristo. Kaya sabi ko nga po sa inyo eh, nasa lubong ni Satanas si Yumang Felix Manalo, na-recruit siya eh. Kasi po ba, para sa lang recruiter. Recruit na recruit. Pero, niloloko lang nila ang mga recruit nila. Ako diretsahin ko sabi, maluloko sila.
Ito babasahin ko ano. Okay. Para magkaroon po rin kayo ng idea, pwede nyo pong gawin ito. Ginagawa ko. Ito. Bakit ko sinabing dalawa ang Diyos ng Iglesia ni Cristo na tinayo ni Yumao Felix Manalo? Dito po sa Hebreo, babasahin ko po ang Biblia. Ito po yung gusto nila eh. Kasi dito po nakasulat yung ako'y tao, sabi ni Jesus sa 1:8:40. Ito po, Hebreo 1:8. Ito lang po 1:8 lang. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ang tanong mo dito ganito, sino ang Diyos na tinutukoy dito? Maliwanag si Jesus kamo sa kanila. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, tinawag po rito si Jesus na, O Diyos. Pero alam niyo pa kung ano sagot ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo. Hindi raw Diyos si Jesus. Yung luklukan ang Diyos. Isipin niyo po. Yung inuupuan po ni Jesus, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang yung luklukan, yun. Yung luklukan ni Jesus ay Diyos. Pero si Jesus na nakaluklok sa luklukan, hindi Diyos sa kanila. Kaya sabi ko, dalawa ang Diyos niya. Yung tinatawag ninyong amang Diyos, at saka yung luklukan na Diyos. Hebreo 1:8. Di dalawa. Naloko na ka. Si Jesus na nakaluklok, hindi Diyos. Samantalang yung luklukan ni Jesus ay Diyos. Hindi po ba mga kulto yan? Nakalagay pa sa kanilang mga pasugo. Pwede nyo pong gawing ano yan, pambanat sa kanila. Laglag sila dyan Kaya sabi ni Butete, sinimpihan pa ako, ilan ang Diyos. Pabulong lang Sandali lang ako. Huwag kang umalis, babasahin ko. Umalis. Hindi binibilang ang Diyos. Pag sinabing Amang Diyos, Panginoon Diyos, walang nakalagay na isa, dalawa, tatlo. Wala. Pang ano po nila yan, panghuli nila yan. Maliwanag po, walang labis, walang kulang. Binasa ko po yung paborito nila. Hebreo 1:8. Yung luklukan ay Diyos, yung nakahupo, hindi Diyos. Samantalang nakalagay. Tungkol sa anak, sinabi ng Diyos, O Diyos, maliwanag po. Sinabi ng Diyos sa kanyang anak, O Diyos. Tingnan niyo po kanilang mga kalokohan. Sabagay, hindi naman talaga matinong iglesia yan Iglesia ni Satanas nga yan Isipin niyo po, napakaliwanag na nakasulat. Kung ano-ano pang ginagawa nila panluloko. Po. Kaya pag wala kang alam sa Biblia, sigurado, huli ka. Pagka may alam ka, huli sila. Ganun lang po yan Kaya, wag po kayong wag po kayong magalit. Wala pong personalan nito. Nagbabasa lang po tayo, nag-aaral lang po tayo. Kaya dapat magpasalamat pa po kayo sa akin. Bakit? Meron po kayong makukuha Walang labis, walang kulang. Kung ano po yung nakasulat, yun lang ang binabasa ko. Tandaan niyo po, kapag kabilang po kayo sa samahang na yan, ako lagi ko sinasabi, itiwalag na ninyo yung inyong sarili. Kung kayo naman ay miyembro ng datindahan, meron pa parehong aral yan
Iglesia ni Cristo kay Manalo, tsaka datindahan kay Soriano. Oh. Ang isa sa aral ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yuma Felix Manalo, kailangan hindi ka ligtas kung hindi ka kahanib ng Iglesia ni Cristo. Sipin niyo po yan. Kapag hindi ka raw kahanib sa Iglesia ni Cristo, sino nagsabi niyon? Si Eduardo Manalo, doon sa kanilang pasugo, nung araw. Ah, pag hindi ka raw kahanib sa Iglesia ni Cristo, sapoy ka. Oh, kita niyo po. Si Soriano naman, sagot naman niya doon sa nagtanong ng araw na napanood ko yung video nila kung paano sila nakasali sa iglesia. Ang sagot ni Soriano, umanib kami sa unang iglesia. Oh. Anong termino ni Soriano? Umanib. Anong termino ni Eduardo Manalo? Umanib. O pareho po yung aral nila pero magkahaway yan. Nagdidimandahan. Oh. Ay, mahirap po eh. Sinabi na nila, nasa babasahin pa ng pasugo eh. Mahirap mo nang i-deny ang katotohanan. Ano po? Kaya kung membro po kayo niya, Iglesia ni Cristo, tsaka datindahan ni Soriano, itiwalag na ninyo yung sarili nyo. Umanap kayo ng mga born again na malapit sa inyo. Ano po? Payo ko lang. Kumare, magsitiwalag na kayo dyan. Si Soriano nagmumura na. Nag-aamon pa ng debate. Patunayan nyo na nagmumura ako. Sabi niya eh, nagmumura na ka eh. Malupit ang dalawang yan. Kaya sabi ko nga eh, sabagay pareho ng patay eh. Yung mga Felix Manalo, patay na. Yung anak niya, si Ranyo Manalo, patay na. Si Eli Soriano, patay na rin po. Kaya sabi ko, sige, sa impyerno kayo magpatuloy ng debate ninyo. Dahil pareho na rin kayong patay kakot eh. Magbakbaka kayo doon sa harap ni Satanas kakot. Yung paano po yung mga aral nila eh. Hindi sila seryoso. Kunwari seryoso sila eh. Pero ang totoo na, mahirap na pong ano eh. Kaya Soriano sana, si Jesus Diyos. Nung tinanong siya ni Cabularan, nila ng Diyos sa kasagot-sagot ni Soriano, kahit na kada barangay ang dami. Ay, hallelujah. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Napakaliwanag po ng iyong turo at aral na iyong binibigay na mensahe, Panginoon Diyos. Ang iyong anak, tinawag mo po siyang Diyos. Totoo po yun kasi ikaw ang nagsabi, Diyos ang iyong anak. Pero kapag ginontra nila yan, sigurado, kapahamakan po ang kanilang patutunguhan. Hallelujah. Panginoon Diyos, salamat. I-bless mo po ngayon yung mga manonood ng video ko. Kung mali ang kanilang pananampalataya, ipuin mo puso nila, O Diyos. Tanging ikaw lang po pwedeng magpabago sa tao. Wala na pong iba. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa kaibigan, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag. Ayon sa kasulatan. Ano po? Kaibigan, i-share mo naman itong video ko. Kayo naman na share, i-share nyo rin po. Mali niyo, makatulong po kayo. Ano po? Purihin ng Panginoon. Yan dito na lamang po ang aking munting video, kaibigan. God bless us all. Amen?
Amen.